So, what's up mga patatas? Kumusta? And welcome back to our channel. Sa mga bago lang po sa ating YouTube channel, ako nga po pala si Kute, na dating OFW sa Taiwan, na ngayon ay for good na dito sa Pilipinas. So for today's video guys, i-share ko sa inyo yung mga natutunan ko within my 3 years experience ng pagiging OFW sa Taiwan. And kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na and click mo na rin yung notification bell sa baba para lagi kang updated. 3 taon nga po akong OFW sa Taiwan and yun po ay katumbas ng isang kontrata. Sa mga hindi po nakakaalam, isang kontrata po sa Taiwan ay 3 years. Akala ko pera lang talaga yung maiuwi ko. Pero mas maraming life lesson akong naiuwi. And kung isa ka ng OFW or aspiring OFW o kaya nasa phase ka ng buhay mo na pagod ka na pero tuloy pa rin. So itong video guys ay para sa'yo. So unahan ko na kayo. Hindi po ito isang success story na puro saya o ginhawa lang. So, itong video na to ay real talk talaga na na-experience ko or maaaring na-experience nyo din. And ito yung mga natutunan ko habang malayo ako sa pamilya. So, yun. Lesson number 1. Walang madali sa umpisa. So, alam nyo naman na yan, di ba? So, nung una, akala ko pag naka-abroad ka, okay na. Lalo na pag may kontrata ka na o kaya may plane ticket ka na. So, solved na. Wala ka nang masyadong poproblemahin. Pero, hindi pala ganon. Lesson number 1, walang madali sa umpisa. Katulad ng una nating pag-apply, di ba? Hindi madali yung pagpunta sa mga agency. Hindi madali yung pagkuha ng mga requirements. Siyempre, nag-uumpisa pa lang, wala pa tayong experience. And, nung una nga, akala ko, pagka naka-abroad ka, okay na, wala ka nang poproblemahin. Pero, hindi ganun, guys. So, bagong bansa, ibang lahi, ibang wika. So meaning, umpisa ka na ulit ng bagong adjustment. Kailangan mo silang maintindihan sa wika nila. Kailangan mo intindihan kung ano yung mga kultura nila. And ibang klase na pakikisama. Tandaan nyo lang guys, sa una lang naman yung mahirap. So pag nasanay ka na, hindi mo na rin yan mararamdaman. So share ko lang din, nung una nga, syempre bago lang. Tapos hindi naman required mag-aral ng Mandarin pag sa Taiwan ka nag-work, di ba? So, yung nagturo sa amin na kapwa namin Pilipino, ang galing na nila makipag-usap ng Chekwa, ng Mandarin, ng Taiwanese. Parang, ang galing naman nila, ganyan-ganyan. Tapos kami, ang hirap intindihin kasi nga, una pa lang, sa umpisa pa lang. Pero, nung nagtagal-tagal na, okay, sige, okay na. Na unti-unti, naintindihan na namin, unti-unti, nakapag-adjust na kami. Kaya, kung nahihirapan ka ngayon, so, umpisa lang yan. Hindi ka mahina kung nahihirapan ka sa umpisa. Sadyang nasa adjustment period lang tayo. So, lesson number 2, hindi lahat ng OFW may ipon. Isa talaga ito sa pinakamasakit na realization. Hindi porkit OFW ka, automatic, may pera ka na or may ipon ka na. So, yun, share ko lang guys. Naalala ko kasi nung time na meron din akong kamag-anak na nauna sa akin mag-abroad. So, sa Middle East sila. Nung time na yun, college pa ako. And then, kailangan ko ng laptop or ng desktop. Tapos, nag-chat ako sa kanya kasi ang thinking ko, kasi nasa abroad siya. So, ang thinking ko, ay, pwede akong makahingi. Kasi, mura lang naman to dun sa abroad. Ganyan. So, ganyan yung thinking ko nun. Pero, nung ako na yung naging OFW, hindi pala ganun kadali. Kumbaga, lumaki nga yung sahod, pero yung gastos, same pa rin. So yun, karamihan kasi guys ng mga OFW, meron talagang pamilya na binubuhay. So yung kabuuan ng sweldo nila, halos pinapadala na nila. Mas iniisip yung pangangailangan ng iba, madalas nakakalimutan na unahin yung sarili. So dito guys, natutunan ko na okay lang naman unahin mo yung future mo. Given na nag-abroad tayo para sa pamilya. Pero hindi doon natatapos yun. Pwede mo naman din isipin yung pamilya mo, at the same time, isipin mo rin yung sarili mo. So lesson number 3, ang lungkot, madalas tahimik lang. So yun, hindi pa laging umiiyak pagka malungkot ka. Lalo na pag nasa abroad. So madalas tahimik lang. May mga times na matutulala ka na lang. Malalim yung iniisip. So yun, pagod kahit wala namang ginagawa. Doon ko naiintindihan yung mental health is real talaga. Lalo na sa mga kapwa natin OFW. Kaya hindi ko rin masisisi yung mga tao na ilang buwan pa lang pero pinipili na nilang umalis. Oo nga't sayang o nakakahinayang. So kung ikaw yung tao na hindi pa pinapalad na mag-Taiwan, iisipin mo na sayang yon o nakakahinayang. Dahil, syempre, buti nga sila nagkaroon na ng opportunity, tapos ikaw, hindi pa, di ba? Pero guys, iba-iba tayo ng perspective. Ikaw, siguro, malakas ang loob mo, pero once na nandun ka na,
nasa ibang bansa ka na, ikaw na lang mag-isa, hindi mo na alam yung sitwasyon dun. So yun, may kanya-kanya tayong katangian. Kaya respetuhin natin kung ano yung magiging desisyon ng kapwa natin. Minsan, hindi ka talaga maarte. Tao ka lang. May nararamdaman. So number 4, disiplina is greater than motivation. May mga araw talaga na mawawalan ka ng gana. Lalo na kung paulit-ulit lang yung routine mo sa araw-araw. Pero papasok ka pa rin, gigising ka pa rin, and magpapadala ka pa rin. So yun, dito ko natutunan na hindi naman talaga motivation yung hawak ng karamihan ng mga OFW. Kung hindi, ito yung disiplina na kailangan nilang magpadala sa pamilya nila. Madalas kasi yan, kahit pagod na, kahit may sakit yan, papasok at papasok pa rin yan para makapagpadala lang. So kahit ako guys, yung experience ko, hindi na motivation yung nagpapakilos sa akin, kung hindi, yung thinking ko na mas makaipon ako ng mabilis para mas makauwi ng mabilis. Lesson 5, hindi habang buhay o FW ka. So yun, ito ang pinaka-eye-opener sa lahat. May mga times na nagtatanong ako sa kapwa ko OFW nung nandun ako sa Taiwan na pagkatapos nito ng kontrata mo or ng stay dito sa Taiwan, ano nang next mo? Maraming OFW na tumatanda na sa trabaho pero wala talagang malinaw na exit plan. Alam ko itong linya na to, sinabi mo rin sa sarili mo na ayaw mong habang buhay na mapagod. Well, sino naman ba talaga ang gusto na mapagod, di ba? Kaya yon, within that 3 years, ginusto kong matutong mag-ipon, ginusto kong mag-upgrade ng skills ko, maghanda para sa marami pang plano. Naiintindihan ko naman na magkakaiba tayo ng perspective sa buhay. Pero sana huwag mo ding limitahan yung sarili mo na hanggang dyan ka na lang. So, lesson 6, mas naging matatag ako kaysa sa akala ko. Sa mga hindi po nakakaalam, only child po ako. Kaya ginusto ko rin mag-abroad. Para malaman ko talaga kung kaya ko ba na ako lang. Lumaki din kasi ako na sila mama at papa yung nag-aasikaso ng lahat para sa akin. Kaya ang laking tulong din para sa akin nung nakapag-Taiwan ako. Mas natuto ako kung paano mamuhay at tumayo sa sarili kong paa. Kaya kung ikaw kaya mong mabuhay mag-isa, trabaho sa ibang bansa habang malayo sa pamilya, kahit pagod ka na, saludo ako sa'yo. Malakas ka, hindi mo lang napapansin. And kung OFW ka sa mga oras na to, gusto kong sabihin sa'yo, hindi sayang yung sakripisyo mo. Pero, huwag mong kalimutan na may sarili ka ring pangarap. And kung isa ka rin sa mga nagbabalak na maging OFW, alamin mo, hindi lang ang sahod, pati ang mental at emotional cost nito. So, yun lang guys. Marami pa nga akong life lesson na pwede kong i-share sa inyo. Pero, yan lang muna yung 6 sa ngayon. And kung gusto mo ng mga ganitong video, real OFW stories, life lessons, huwag mo nga kalimutan mag-subscribe. And kung nakatulong itong video na to, mag-like ka na rin and i-share mo na rin. Maraming salamat sa panonood. And don't forget to keep showing up para sa iyong pangarap. See you on the next one. Bye-bye!